papasok na ang 2025. In a few days, actually. Saan magandang i-invest ang naipon na pera sa darating na taon? Kasi, syempre, every year, iba-iba yung trends. Nag-iiba-iba, diba? So, this coming year, tingin mo lang, saan magandang i-invest? So, para sa akin, depende yan sa stage ng buhay mo. So, for example, kung ikaw ay Gen Z, no, yung mga fresh grads pa lang ngayon, 'di ba? Para sa akin, mas magandang yung naipon mo, i-invest mo to enrich your education and knowledge, no? Kasi pag mas dumadami yung education and knowledge mo, mas marami kang chance na paggamitan yan at kikita ka, mas makakapag-ipon ka, no? So investing in yourself is very, very important. Tapos yung namang mga, ano bang sunod sa Gen Z? Millennials, no? Sa mga millennials, ito yung mga... Mas matanda yung millennials sa Gen Z. So, Gen X po, millennials, and then Gen Z. Yes, oo. So, kapag tayo naman ay mga millennials, mga nag-uumpisa yan ng mga ng pamilya nila. So, para sa akin, maganda na dahil ikaw yung breadwinner, you really have to protect yourself, no? So maganda na kumuha tayo ng insurance, no, for that. Hindi investment with insurance hindi 'yon. Pure insurance to protect kung may masamang mangyari sa iyo ay mayroong maiiwan para sa mga maiiwan mo, no? Kasi yan yung pinaka-responsibility ng mga magulang na dapat yung kanilang mga dependents ay taken care of if anything happens to them. Okay? Oo nga, no? So, yun. Tapos kapag tayo naman ay Gen X, tayo yan. Gen X, no? Ito, ang tawag ko dito sa totoo lang, Chiki, ay sandwich generation. Ngayon no? Ang sandwich generation ay nag-aalaga tayo ng parents natin, tapos meron pa tayong mga anak. Correct. Diba? So yun. So, saan naman maganda ang i-invest yung pera natin? So, we opt for something that will, ma-assure yung ating retirement, no? Pagdating dyan. And at the same time, ay fulfill din nating responsibilities natin. So by this time, maganda mag-invest ka sa bahay, no? Para pag tanda mo ay meron ka ng hindi mo na poproblemahin yung titirhan mo and all that. Tapos pag ikaw ay boomer, so retired age ka na, no? Oo. Para sa akin ang safest ay Pag-ibig MP2. What is Pag-ibig MP2? So yung Pag-ibig MP2, this is the savings program of the government, no? At ito ay sa 500 pesos lang makakapagsimula ka na, mataas yung dividend at tax-free. Di ba? So, Google nyo yan, mga kapatid, pag-aralan nyo yan. Actually, applicable siya sa lahat ng generation. So pwedeng yan yung gagamitin natin as a tool, no? Balik din ako sa Gen X kanina, no? At saka sa millennials. Maganda rin na dagdagan natin yung ating SSS pension, no? Kasi meron ng My SSS pension booster ngayon, no? So we have the regular SSS, we have the voluntary pension booster, mandatory pension booster, tapos meron tayong voluntary. Dagdagan natin yung voluntary, mabe-benefit natin yan upon our retirement. Para mas malaki yung makukuha mo.